Ang sigaw ng mga reyna, bakit hindi makatotohanan ang resulta ng Miss Universe 2025? Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Isang tsunami ng reaksyon mula kina Pia Wurtzbach at Meshel D. Ang mundo ng pageantry ay muling niyanig ng isang malaking kontrobersya matapos ipahayag ang resulta ng Miss Universe 2025. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ang ordinaryong fans ang nagpahayag ng pagkadismaya, maging ang mga batikang reyna at influential na personalidad ng Pilipinas, kabilang na si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach at si dating kinatawan Meshel D ay matapang na nagsalita tungkol sa kanilang matinding pag-aalala at pagkadismaya sa naging kinalabasan ng kompetisyon. Ang kanilang mga reaksyon ay nagbigay ng bigat sa nararamdaman ng marami. May mali at tila baliktad ang naging hatol ng mga hurado. Ang isyu ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang nanalo sa Miss Mexico, kundi tungkol sa pakatotohanan at pagiging karapat-dapat ng mga candidate na umabot sa huling line-up. Para kina D at Wurtzbach at sa milyon-milyong Pilipino, ang korona ay tila napunta sa kamay na hindi nagpakita ng lubos na husay na nag-iwan ng isang mapait na lasa sa mga nagmamahal sa pantimpalak ng kagandahan. Ang gabing nag-iwan ng malaking tanong. Nagsimula ang lahat sa mismong gabi ng koronasyon habang nagpapatuloy ang seremonya at unti-unting lumiliit ang line-up ng mga kalahok. Nagkaroon na ang malakas na hinala ang mga manonood tungkol sa posibleng upset o di makatarungang resulta, ngunit nang tuluyan na tinawag ang mga nanalo, ang pagdududa ay naging matinding pagkabigla, partikular na nabanggit sa mga tweet ni Meshel D ang kanyang pagkadismaya sa pagkawalang imik o speechless na naging final result. Kanyang ex or dating Twitter account, inilarawan niya ang kanyang damdami na nagpahiwatig na ang top 5 o kahit ang top 2 ay hindi nagpapakita ng mga pinakamahusay at pinakakarapat-dapat na candidate. Ang kanyang tinig bilang isang respetadong beauty queen na dumaan sa matinding preparasyon at alam ang kalakaran ng pageantry ay nagbigay ng bigat sa mga akusasyon ng pagiging di makatotohanan ng mga resulta. Hindi umano siya makapaniwala sa naging resulta ng kompetisyon at talagang speechless na siya ngayon. Ayon sa naging balita, ang pagpapahayag ng damdamin ni D ay hindi lamang isang simpleng pagkadismaya, kundi isang matapang na paglaban sa sistema at naging desisyon ng mga hurado. Ito ay sumasalamin sa sentimento ng marami na naniniwalang ibang kandidata ang mas may karapatang magsuot ng Miss Universe 2025 crown. Ang hukom ng isang reyna, Pia Wurtzbach. Kung si Meshel D ay nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya, si Pia Wurtzbach naman ay nagbigay ng kanyang suporta para sa isang particular na candidate, si Atesha Manalo. Ang endorsement ni Pia ay hindi basta-basta sapagkat siya mismo ay nagwagi sa titulong Miss Universe at ang kanyang opinion ay may malaking impluensya at kredibilidad sa buong mundo. Ang kanyang Instagram account hayagang pinuri ni Pia si Atesha, sinabing talagang binigay ang husay nito sa kanyang naging laban. Ang pagpapakita ng suporta ni Pia ay isang malinaw na pahayag na para sa kanya si Atesha Manalo ang nagpakita ng pinakamahusay na performance at siya ang karapat-dapat na manalo. Ito ay nagdagdag ng apoy sa kontrobersya dahil ang pahayag ng isang dating Miss Universe ay nagpapatunay na ang pagkadismaya ng publiko ay may pinagbabatayan. Ang suporta ni Pia kay Atesha ay nagdala rin ng pansin sa kalidad ng performance ni Manalo na marami ang nagsasabing superior kaysa sa mga tinatawag sa huling line-up. Si Atesha na dating Miss International first runner-up ay nagpakita ng matikas na tindig, malalim na kaisipan sa Q&A at pambihirang ganda sa evening gown at swimsuit competition. Ang kanyang pagkakatalo ay naging simbolo ng injustice na naramdaman ng fans o nararamdaman ng mga fans. Ang kaso ng baliktad na resulta at ang sentimento ng netizens. Ang terminong baliktad ay naging popular sa social media na nagpapahiwatig na ang pagkakasunod-sunod ng mga nanalo ay tila pinagpalit o mali para sa maraming pageants analysts at fans ang nagsasabing ang mga kandidatang nasa top 5 o top 3 lamang ang karapat-dapat na makrown bilang Miss Universe. Ang iba ay nagpahayag ng hinala tungkol sa politika at negosyo sa likod ng Miss Universe organization na tila nagbigay daan sa isang desisyon na hindi batay sa kasanayan at kagandahan, kundi sa interes ng negosyo. Ang mga netizens ay nagbigay ng kani-kanilang opinyon at pag-aalma mula sa mga komento na nagpapahayag ng galit sa mga hurado hanggang sa mga hashtag na nagtatanggol sa mga di nanalo. Naging malinaw na ang publiko ay hindi mabibili ng simpleng anunsyo. Ang social media ay naging plataporma kung saan ang mga tao ay nagkakaisa sa paghahanap ng katotohanan at hustisya para sa kanilang mga paboritong candidate.
Ang mainit na debating ito ay nagpapakita na ang Miss Universe o may mainit na debating ito ay pagpapakita na ang Miss Universe ay hindi lamang isang beauty contest para sa mga Pilipino kundi isang institusyon na sumasalamin sa pambansang pagmamalaki at kultura. Kapag ang resulta ay tila unfair, ang reaksyon ay lamang personal kundi kolektibo. Saan patungo ang mundo ng pageantry? Ang reaksyon ni Pia Wurtzbach at Michelle D, kasabay ng malawakang pagkadismayan ng publiko, ay nagtatanong tungkol sa kinabukasan ng Miss Universe. Kung ang mga resulta ay patuloy na magiging controversial at tila hindi karapat-dapat, ano ang magiging epekto nito sa kredibilidad ng organisasyon? Ang Miss Universe ay dapat na isang celebrity ng kagandahan, hindi isang palabas na nag-iiwan ng pagdududa at sama ng loob. Ang nangyari sa Miss Universe 2025 ay isang mahalagang aral. Ang mga tagahanga lalo na sa Pilipinas ay hindi na basta-basta tatanggap ng mga resulta. Sila ay mas kritikal, mas matanong at mas bukal sa kanilang mga opinyon. Ang tinig ng mga reyna tulad ni Pia at Michelle ay nagbibigay lakas sa mga ordinaryong fans na manindigan para sa kanilang pinaniniwalaang katotohanan sa huli. Habang ang corona ay nakasuot na sa ulo ni Miss Mexico, ang debate at ang katotohanan sa mata ng mga Pilipino ay patuloy na umiikot para sa marami. Ang moral victory ay napunta sa iba at ang tunay na reyna ng gabing iyon ay nanatili sa puso ng mga tagahanga. Isang korona na mas matimbang kaysa sa anumang gintong palamuti. Ang sigaw ng mga reyna ay nagsisilbing paalala na ang pageantry ay dapat na tungkol sa husay at katarungan at hindi sa mga nakatagong agenda. At sa kabilang banda, si Atesha Manalo ng Pilipinas ay third runner-up ng Miss Universe 2025. Si Atesha Manalo ng Pilipinas, tinapos ni Atesha Manalo ang kanyang paglalakbay sa Miss Universe 2025 bilang third runner-up na nakamit ang pinakamahusay na pagtatapos ng Pilipinas sa loob ng 3 taon. Ang kinatawa ng Pilipinas na si Atesha Manalo ay nagtapos. Nakamit ni Manalo ang isang 28 anyos na stunner mula sa Quezon Province, ang pinakamataas na pwesto sa bansa sa loob ng 3 taon, matapos hindi umabante si Celeste Cortese sa top 16 noong 2022. Habang si Michelle D ay nagtapos sa top 10 noong 2023 at si Chelsea Manalo ay nagtapos sa top 30 noong 2024. Inuwi ni Fatima Bosch ng Mexico ang titulong Miss Universe 2025. Nanalo ang Mexico, third runner-up ang Pilipinas. Nakamit ng Pilipinas ang pinakamataas na pwesto sa loob ng 3 taon. Kung paano ginawa ni Atesha Manalo ang makapangyarihan sa personal paglalakbay ang Miss Universe 2025. Kung paano ginawa ni Atesha Manalo ang isang makapangyarihan at personal na paglalakbay. Nagtatrabaho ako sa isang organisasyon na tinatawag na Alon ng Akademya. Kaya nga diba sa naging sagot ni Atesha Manalo marami ang naging nagustuhan ito. Sagot nga niya sa uulitin. Nagtrabaho ako sa isang organisasyon na tinatawag na Alon Academy, kung saan nakikipagtulungan kami sa mga kabataan para magbigyan ng mga pagkakataong ipaunawa sa kanila na hindi mahalaga kung ano ang iyong kalagayan sa buhay. Hindi ito tinutukoy kung saan ka pupunta. Gusto kong ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa Alon ng Academy sa isang mas malaking plataforma o platform tulad ng Miss Universe upang ituloy ang pag-check na ang mga taong nagmula sa mga background ng bababa. Ang kita ay bibigyan ng parihong mga pagkakataon tulad ng iba. Ito naman ang tanong, kung mananalo ka sa titulong Miss Universe ngayong gabi, paano mo gagamitin ang platform na ito para bigyan kapangyarihan ang mga kabataang babae?